natin yung mga doming double, yung mga rotations na ginagawa nila na maaga pa lamang. Pero ngayon, mukhang ang pinag-uusapan na natin ay ang kanilang buhay patungo sa playoffs. Welcome to our drafting phase of game number 1. Tatanggalin agad ni Coach Master the Basics ang Fanny at pati na rin ang Kalea. Meanwhile for Coach Bluffsy, tatanggalin niya ang Guinevere. Oh, iba yung naging atake nila dito. Tinatanggalan talaga ng hero dito si Demon Kite. Kasi nasanay tayo dun sa pattern na sinusundan ng Aurora. Kapag tinignan mo nga yung mga draft nila, no, halos pare-parehas lang talaga eh. So ito yung sinasabi natin ng mga nakaraan na kailangan ng pagbabago. Kung pagbabago ang pag-uusapan, ngayon yun na ilabas si Aurora. Yeah. And isa sa mga pinaka-babantay natin dito is Marcel and Harley. Tingin ko para sa dalawang teams Harley yung priority. At lalo na kung ikaw yung Aurora, ito yung isang hero na sobrang taas ng condition ng Onyx Philippines na machechekan dahil lang doon. If they get the Harley or Suyu para sa Onyx Philippines, mas madali sila mag-split. So, ito na yung tricky. I think if you're Onyx, you just ban Marcel sa ganitong moment. Tapos ang mangyayari, Harley, yung Aurora, Zushin, and Claude yung makukuha mo for your team. And we have to wait kung ano muna yung tatanggalin dito. Mukhang Valentina nga tatanggalin ang side ng Onyx Philippines. Aurora, ano nga yung first pick? Harley, Marcel, or Zushin yung kakaiba. So, parang among all of that, parang Harley yung best option. At the same time, yung Zushin, pag nahawakan ng kahit sinong team dito, alam natin, komportable sila doon. So, if you're Aurora, Marcel yung nasa baba, pero Harley yung unahin. Okay, so this means Zushin Claude potentially para sa Onyx. Maganda ng Zushin Claude, no? Yun na nga, uunahin Zushin na nila. Khalid. At nagsama na rin sarili dito ng Khalid. So gusto ata nila at ang plano nila dito ay pahirapan yung early game ng Aurora. Kasi alam naman natin, sobrang bilis. ano ba? Demonyo nitong ano na to. Yun talaga eh. Kahit sino makasalubong kasi nito sa mid lane talagang bibigyan. Next 2 picks para dito sa Aurora. Anong pagtapat sa ito? Yan agad. The Phobius and the Claude secured para dito sa Aurora. And for the side of Onyx Philippines, oras na ba kumuha ng Suyo dito? Yeah, just makes total sense. Pero may ano din meron ka ding option ng Guinevere para dito kay... Wala nang Guinevere. Wala na. So yeah, I think you're just left with that. I don't think na worth it na hindi pa kunin yung Suyo dito kasi autoban yan for sure. At the same time, meron kasi ibang mga heroes pa dito si King Kong, like Nolan for example. So, hindi ako magulat kung sakaling XP yung kunin ng Onyx dito. There's sometimes na ginagamit nila yung Phobius, yung Lapu-Lapu versus the Phobius. Meron din naman nung Hilda na option na nauso sa ngayon at pipili ko pasok din siya. But of course, you don't wanna pass up on the Suyo. Wala pa rin kasi talang tatalo sa safety ng isang Suyo sa kamay ni King Kong. Kung maaalala natin, during their M-Series run as well, isa si Suyo sa mga laging ginagamit ni King Kong during that spectacular run in the M6. We're going to the second banning phase ng ating unang laro. Naghahanap pa rin ang side ng Aurora Gaming ng kanilang roamer and mid laner. Mid lane, magandang siguro puhunanan na nila dito yung mga Valentina option para dito sa sa Aurora or against sa Aurora or ano ba, mga Farsa, gano'n? Oo, the Farsa, the Eve. Ang dami pang mga bukas na mga mages. At ayan na, Eve. Tulad na naman ng pinag-uusapan natin, the Eve is taken away by Onyx Philippines. Naghahanap pa ang side ng Onyx, ng side laner sila Wolf. Ano ba yung tatanggalin ng Aurora dito? Hilda is there as well as Lapu-Lapu. Yan ang nakikita ko mga potential na bans dito sa Aurora. There is a merit dun sa Uranus din para wala na rin tatangke dun sa damage nitong sa isang Harley. So, those are the options. Alice, yung efficacy with the Alice is, maganda naman siya overall. At the same time, meron ka namang Claude, may pangtuno ka naman dun sa isang Alice, so you're okay with that. Pero when it comes to like the likes of Hilda and Uranus, na pwede kasing i-pressure itong isang Harley, gusto mo na lang tanggalin yun mula sa Onyx. That's true. At mukhang tatanggalin nga ng side ng Aurora Gaming ang Hilda na ito. At marami pa namang options na natitira para sa side lane ng Onyx Philippines. How good will a Terizla look kung sakaling yun ang mabuksan sa side ng Onyx Philippines? It's good enough, lalo na pagtapat nila dito sa Phobius. In fact, isa to sa mga top choices na pangsagot sa Phobius. At may bonus ka pa na kunat ng Body of Smith laban sa isang Claude. It has also great synergy with the two setters coming out from Onyx Philippines. Kung gusto nila nung Terizla na makuha, they will ban Zetian in this slot. Lalo na kasi wala ng Valentina.
Don't have to worry about the Eve. Maiiwan sa Zetian or Kimi yung Aurora. And if you are Onyx, mas maganda nang wag na lang ibigay yung Zetian. And nabanggit mo na rin yung Valentina ban na ito. When the Zetian potentially could be the ban here. Terizla is looking good para dito sa Onyx Philippines. Yung Sora ay bukas pa rin para sa parehas na kupunan. And without the Valentina, ay high value ba ito to any team? And sa ngayon kasi si Edward may hawak ng focus. Ng focus. Tingin ko hindi siya high value for Onyx kasi kailangan ng Onyx ng frontline. At merong ding pang kontra, quote-unquote, itong focus sa isang Sora in a way na para mas matatalo siya sa long duels kung sakali. At yung pag-setup kasi mas ugly when it comes to the focus. So I don't think it's valid for Onyx. Maiiwan sa kanila is the Lapu-Lapu, I feel like. Tapos siguro ilalast pick na lang ng Onyx dito yung hero ni Savero. So if you're Aurora, you ban Lapu-Lapu o kaya Terizla. Uranus. Oh, but they go for the Uranus ban instead. Alice is still open to take kung gusto nila nangaharap. Na-mention mo na kailangan talaga nilang frontline. Alice or Terizla, may iba pa ba tayong tinitignan? Lapu-Lapu. Actually, ang top choice nito, Lapu-Lapu, number 1, and then 2 is Terizla for Onyx. Either is good. The thing with Alice nga lang, masyado siya mabagal. Tingin ko hindi siya pasok dun sa gustong gawin ng Sangsuyu. Tapos kung ikaw ay gumagamit ng Kalitsushin, gusto mo talaga ng super dive, talagang susub-sub kayo sa Aurora. Kaya mas may benefit na kumuha ng isang Lapu-Lapu, for example. Kung gusto naman nila ng gold lane, mga possible options, may Harit, may Moskov, kung ang goal nila dito, or even Bruno na medyo sumisigat na rin. Kaya alam mo, may Harley pa na, no? Baka araw-arawin. Totoo. Especially against the Claude, okay naman siya in terms of lane matchups, but against the Harley, doon ka talaga mapapaisip. Ayun. Mukhang gold muna pala ang kukunin ng side ng Onyx Philippines. Ito na yung pinag-uusapan nating Harit. Final 2 picks para sa Aurora. Yeah. So you're looking for the roam and the mid. Pwede pa rin nata sa kanila yung glue na roam. Tapos yung naisip niya na Gord na sobrang sikat. Glue and Gord combined together. Mukha siyang basic pero parang maganda pa rin yung impact actually nung two heroes na yon. And then meron kang pagpigil dun sa isang Harith. Apart from that, ang dami pang choice para dito kay Light. Gatot Kacha is there na typical na pa-counter sa isang Khalid. Gatot Kacha plus the Kimi. Matagal-tagal na natin hindi nakita itong Kimi na to actually since kahapon at ngayon. Para bang medyo madalang lumabas ang Kimi. Against a Sushin, parang sanay na rin naman ang tao sa ganong klaseng matchup. Final pick here para sa XP lane ng Onyx Philippines. Still the same options. Lapu-Lapu, kung gusto nila pang sugod, kung gusto nila na medyo makunat na pangharap, gonna be looking at Terizla. Balang matunaw din kasi Claude Kimi, yung medyo masakit doon. So parang kahit may body of Smith ka, eventually, sa early game mo, masusurvive mo yan. But as longer the game goes, mas mahirapan ka. The option din ng glue para dito sa Onyx Philippines sa pangtake. I think Blue could be a potentially good pick here. Pero nasa Onyx Philippines ang bola. At ayan na nga, Blue ang kukunin ng side ng Onyx at kumpleto na ang ating Game 1 draft. At dito na nakasalalay ang buhay ng Aurora Gaming Philippines. Kung magpapatuloy ba sila at ma-checkan ba nila ang isa sa kanilang dalawa na kailangan mapanalunan. Superfans, scan the QR code and predict the match winner correctly for a chance to win 1,000 MLBB Diamonds. Tatlo po ang mananalo sa bawat match na mapapanood natin. Sa ating mga MPLPH Superfans, ang prediction nila ay 76% ang nakapanig sa Onyx Philippines. And last time na nagkita ang dalawang to, na-sweep nga ng Onyx ang Aurora. Grabe yung suporta, no? Yung 24% na nakasuporta sa Aurora, ngayon nila kayo mas kailangan. Ngayon yung mas pwedeng ibigay ang lahat ng inyong sigaw. Dahil, again, nanganganib ang Aurora sa pagkakataon na ito. If ever na matalo sila, Westin Minds ay aangat. Kung iisipin mo, isang slot na lang ang matitira para sa ating playoffs. At pag-aawayan yun ng TNC, AP Bren and Aurora with Aurora having to play against AP Bren in Week 8. Merong underrated na kailangan makuha dito yung Aurora kung sakaling gusto na mananalo sila pa ng Sonic, and it's called the momentum, which is ito yung nawawala sa kanila ever since nagkaroon ng losing streak yung Aurora. Parang nararamdaman mo ang bigat ng pakiramdam around this team. But if they win against Onyx, a top team, yung only match nila this week, they could carry it next week kung saan AP Bren yung big boss na kailangan nilang harapin. Oh, and for AP Bren, imagine going up against the world champions
in your last match of the season. As of now, hindi pa tayo nakakakita ng mga malaking movements. Si Kirk pa lamang ipapasok ata sa loob ng jungle ng Aurora pero wala siyang mahahanap. Tanging vision lamang ang bibigay sa isa't isa. Walang mga sobrang agresibong moves ngayon in the first 1 minute of our game. Pero gets mo yung ginagawa ng Onyx dito eh. Mas agresibo kasi yung kanilang lineup dito. Hindi rin makapwesto basa-basa si Light. Alam mo yung red na yan, pag napupuno yan, kailangan ihampasin eh. Pero di kasi siya makalapit. Zushin and Khalid, isa sa mga talagang reliable na duo na sa ngayon. Ang hapdi, grabe. O, tingnan mo naman. Tapos gaganunin mo, dadasalon ko lang sa harap. Yung talaga yung medyo nakakainis, nakaharap. Interestingly, paano na pauwi itong si Savero ng isang kulo? That's interesting. Oo. Actually, hindi natin nakita yun. Off-cam yung nangyari. But right now, we are playing on an expanding river so hindi rin siya agad makakabalik sa loob ng kanyang lane. Yeah. Yun yung malungkot kapag nalugi ka sa lane sa non-flying clouds na matchup. Pero ito na, 10 segundo bago lumabas ang pinakaunang pagong ng larong ito at mukhang kontrolado na side ng Onyx Philippines ang river. Bagamat level 3 pa lamang ang kanilang XP laner, agad-agad din naman siyang makaka-level 4. Sisimulan na ata ni King Kong ang pagong na ito. Wala nang paki sa minion wave si Kirk. Na si Kirk, oh. Tingnan mo, tinatambayan na kagad. Si Light ang magiging vision. Demon Kite, inaabangan nila dun sa hat. Pero kukunin na kagad ni King Kong ang unang pagong. Crimson Vigo para kay Super Prince. Bibili din si Light. Level 3 lamang ito. Gagamitin rin yung kanyang Revitalize. King Kong kaya atras. Pero binabato-bato ng mga burger at ng mga glulets niya. Grabe yung game, no? Yung first turtle natin, it's just about sino yung nauna sa turtle. At dahil nag-skip si Kirk ng ilan na sa kanyang mga minion waves, nauna siya instead of the Phobius. Hindi rin agad nakapwesto itong si Demon Kite kasi yung top side, in-invade ni King Kong yung Blizzard. And that's already enough para makuha ng Onyx. Wala nga masyadong contention coming up from Aurora. As far as I know, parang isa rin yun sa mga rewards kapag maaga ka talaga nakakuha ng XP lane grab. Yung makakauna ng level 4 ang iyong XP laner despite even skipping a few minions na nakita natin. Kaya naman nauna sa pwesto ang side ng Onyx Philippines. Wala pa rin pong kills na bumababa sa loob ng laro ito pero pwedeng magbago. Ayan na, naipit na nga si Brusco dito at hindi na siya makakatakas pa. First blood para kay DK. Andun pa nga si Light eh, para if ever man na mabuhay, may unbreakable pa na nakasalubong eh. And that equalizes the game para dito sa Aurora Gaming. Back to an even ball game tayo pero mukhang lalaban sila dito. Okay, King Kong ha. Even Waller, tatama din. Di man kahit ang mabibitbit. Pero atrasan na muna nila. Nakasabit na rin itong si Kirk. Si Light ngayon na nangangaray. Aray ko. Ito na rin revitalize. Oh, Si di ba Doming, okay, gagamitin niya yung kanyang ultimate. Pero hindi na muna mag-follow up dito ang Aurora. Balik muna sa kanya-kanya mga rotations. Uy, ang aga na naman na naka-double lane dito Yun nito. na And this is something na naaalala natin mula sa kanilang World Championship run. Yeah, great efficiency coming out for Aurora, lalo dun sa pag-push nila dun sa may sarili ng jungle. And interestingly, itong si King Kong ay nakakalamang pa rin naman kay Demon Kite. The Sigma pattern is real. In fact, naka-invade siya ng dalawa. Isang Kramer, isang Rock Ursa. Tapos may stagger na dito yung mga invasion na nakuha ni King Kong. Nakakalamang na siya. Kaya naman, nung kukunin niya yung sarili niyang Rock Ursa, tinawag niya talaga yung dalawa niyang tropa kahit namatayan sila ng isang hero just to make sure na na-maintain niya yung lamang niya over Demon Kite. And now, sa upcoming second turtle natin, may power spike item agad dito si Edward. Skinip yung boots pare, going in for the Radiant Armor instead. Agad-agad na bumili ng pang-depensa for the side of Aurora Gaming at sinasayaw na nila yung pagong. Demon Kite still going in for that purple buff pero mukhang mauuna na naman ang side ng Onyx Philippines. King Kong already around that turtle pit. Oo nga, level 8 na rin siya dito. Kung retrihan lang, ay medyo may kalamangan siya. Ngayon, mag-clear muna ng wave sa middle. Tumama yung Unbreakable. Binigyan na si Brusco. Ang gusto lang na nila, may pauwi kagad. Quick Sagar din gamit. Kasabay ng Raging Sands. Or flicker in force na rin. Pero may flicker. Si Domen tumama yung stun. Makakapag-BM, may out naman. Pero nakabang si Super Prince. Bibit-bitin na naman. Itong si Light. AOG ay gagamitin niya. Demon Kite ay nasecure na rin itong pagong. Pero mamamatayan sila ng isa. Yue pa ang nauna. Kaya naman si Savero kailangan ng matrasan doon. Oh no, si Kirk. Pumasok itong si Demon Kite. Pero wala naman siyang ultimate. Ay mabibitawan na rin niya ito. Maika sa yung Deadly Magic pero sobrang God! Kasi nakasampa pa rin. Itong glue na to. Super Prince, ibang follow-up na. Pero dadali na ni DK dun sa kanyang base. Oy, At teka ngayon lang, naman ay pupuntahan na rin dito si Edward. I-evade ng tatlo. Makakatakas ba si Kirk? Isa pa. Oh, wow! Naiwasan yung Dark Wave. Grabe to
tuloy-tuloy ang Onyx at Aurora. Wow, ganda ng palitan ng dalawang teams natin. Nasa Aurora, able to win in the turtle fight. Nakakuha pa sila kill, pero nabigyan ng isang kill. Itong si Savero, ganun din naman si DK. Magkakaroon ng magandang bakbakan yung dalawang gold laners natin dahil halos pantay sila with now DK. Dominic, kahit getting the double lanes, kaya naman nakakuha siya ng mas maraming gold kahit pa paano over Savero. But later on, pag nagsalpukan itong dalawang teams natin, you're gonna expect that it will be explosive. And in terms of power spike, explosive na rin para sa Onyx Philippines dahil may Sky Piercer na itong suyo na to. And for Aurora Gaming, siguro listado na rin yan para sa kanila. Kailangan nilang iwasan ng bahagya si King Kong. Getting early Sky Piercer stacks, yan ang isa sa mga kailangan na hindi mangyari if you're Aurora right now. Oo, may mga games na tayo nakikita, kahit Evil Queller lang, nakakapag-activate na ng Sky Piercer. Yan ang nakakatakot, pero alam ng Aurora kung paano sasagutin. Nakabang din si Demon Kite, pero siyang available ng Deadly Magic. Gagamitin niya nga dito kay Kirk. Pero makunat-kunat kasi ito eh. Naka-Radiant Armor na rin kasi pare. Both of our XP laners already with Radiant Armor and of course, Infinix Handcam GT Series official gaming phone of MPL Philippines Season 17 sa kamay ni Dominic Kite. Isa sa mga pinakamalakas na gold laners sa buong mundo. Napakasakit nung damage na pinato sa kanya. Pag malakas kasi, binibigyan. Oo, bigyan ka agad. Alam mo, wala pong Pasko, nagbibigayan. Yan ang diwa ng Kapaskuhan, pre. Alam mo naman, pag nasa Pilipinas ka talaga, ay araw-araw Pasko. Ayan na, tingnan natin, nabibidbid si Edward. Tumama yung taunt. Pero nabigyan, pero nilamag niya ganyan. Kaya alambitin natin, wala na siya makahampas. At makakapatay ng isa, yung damage dealer pa from Onyx. Ang kanilang nasi Quad King Kong. Dun sa may bandang ibaba, pipigilan lamang ang pagbasag. Kalahati na ang buhay nung Pagong. Pero doon yung Flicker Wave. And this time, may pumasok na si Brusco. Pagtutulungan ata Edward and the rest of the members from Aurora. Pero nasampahan si Yue. Nakabawi din naman ng isa ang Onyx PH. Namatayan sila ng tag-iisa doon ha. oh, 1-for-1 na naging trade pero kailangan ng umiskapu dito ni Kirk. Mali ang nasilipan at makakauwi si Patrick Star. Back to Bikini Bottom. Pero mukhang makakakuha pa rin ng Torre ang side ng Aurora. Lamang na ng 600 pero hindi pa masyado nagmamatter yan. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Very interesting item choices para sa ating XP leaders. Walang may pakisa damage pare. It's all about the Radiant Armor. And the feeling ko para dito sa Aurora, sobrang laki ng panalo nila dun sa clash na yun. Although, makikita natin na konti lang yung inangat ng gold na yun. The fact of the matter is, napatay nila si Savero. Yeah. Nabigyan nila ng Torre itong si Demon Kite, si Dominic Kite, I mean. And then DK was there for the kill onto Savero. So, napakataas ng value na nakuha nila doon. And what Onyx is doing right now is to split the map. But Aurora is faster. Dominic Kite taking advantage nitong expanding rivers as well to get to the top. At ngayon nakakalamang na nga sila ng map control. Oh, teka lang sa Ferro, natamaan ng Deadly Magic pero makakabuhay naman with the shields as well. At tutuloy lamang ng side ng Aurora Gaming on pag-push doon sa taas at wala na atang makakahabol pa. Dominic Kite taking down another turret para sa kamay ng Aurora pero ilalaban na ng side ng Onyx Philippines itong river around the left push mid. Mukhang bibitawan din nila. Nag-aambahan ng parehas nating teams pero mukhang pag hindi na talaga kailangan ay binibitawan din nila. Oh, ang ganda rin ng coverage din ni Light yung mga aakyat sa Onyx, hinarangan niya binaksak niya kagad para malaya makabasag si Dominic Kite na may 2-0 na to may 2 kill na to at nakakapondo-pondo na rin. Oo. Ito ay napaka-importante kasi ng mga papiso-piso kills na yan para sa isang Harley. Minsan yung 2 piso sapat na para bilan yung sarili mo ng magandang snowball. At syempre, itong dalawang teams natin na magaling mag-manage ng mapa at dun sa economy, sinabi nga, di ba, nung nasa English Valley, mga kapitalista na itong mga Onyx. That's also true with Aurora, especially nung kanilang mga winning ways last season. Ang galing nila ng mga papiso-piso, tas magugulat ka na lang after 5 minutes, lamang sila ng 1K. And then after 2 minutes thereafter, biglang 8K na yung lamang. Parang ganun lang kasimple. Isa-isang kill, kuha ng mga jungle camps, biglang lamang na sila sa third objective. And so far, Onyx are matching that with this Suyo na level 14. Ay, may nag-flicker! Tinarush ata nila and this time ay tumama din yung mga barahan dito ni DK. Mabibigyan si Brusco. Dalawa na kagad na napunta dito sa Aurora Gaming. Nakasapa na rin si yung Blue. Ngayon si Kiko ay mapapatras sa vertical din. Dire-diretso lamang si Dominic Kite at si Demon Kite, the DK brothers. Pero nandun si Light, sinasalo lamang ni Kirk. Yung punishment mula dito sa Aurora Gaming. Makakahabol Wala na na dito ulti. ang mga miyembro ng Onyx. Hindi na nga. Nakuha na ng kill ang Aurora.
At yung Lord ay napunta na sa Aurora Gaming. Daming nakuha ng Aurora Gaming doon. The first Lord, a couple of kills at higit sa lahat, Sky Piercer stacks para dito kay Yue. At mukhang nahanap na ng Aurora ang sarili nila dahil yung team fight na yun, it really looked like how they were fighting before. As now, King Kong getting chased. Pumasok pa, AOG, nakaabang pa dito sila. Kaya lang tatlong miyembro na agad ang sasalubong sa Sigma Jungle habang si Yue nag-flicker 10. Mamamaalam na dito si Kiko. Ngayon naman si Edward. Pinagtatalo na ng mga miyembro dito ng Onyx Philippines na mag-examine force. Mga Maximus ba ito ni Severo? Hindi. Kasi paatras lamang niya ginamit iyon. Aurora na may hawak nito. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng isang Claude na mag-flicker willingly sa harapan ng isang Suyo dahil alam niya, kabisado na niya kahit hindi siya si Coach Moody. Yung damage and yung survivability. At to be fair, paparating na rin naman yung mga kuya niya doon. Ang ganda ng respo ng Aurora. We are seeing them back in peak form. The way na nakaka-counter nila yung pag-split ng Onyx, ito yung dahilan kung bakit hindi ka pwedeng mag-oversplit up against Aurora. Hindi naman si Kirk nararamdaman niya ang damage na bumula dito sa Aurora. Alam mag-examine force. Si Bruce ngayon na sumasaloy ng damage mula sa Aurora Gaming. Ngayon Torre lamang ang nagiging target dito ng Northern Lights. Mapipigilan ng Onyx ang pagbulusok dito. Pero may next wave pa. Brusco, quick sand guarding. At AOG gagamitin. Napa-vertical na rin din si Kikong. Malalim ba ito? Pero parang sakto lang. Kasi si Yue nakastak na sa kanyang piercer. Pero may blazing duel na mula kay Domeng. Flicker out. Nahuli. Bibit-bitin. Dalawang miyembro mula sa Aurora Gaming. Makakatakas sa Crimson Beacon. Ipit ata dito si Light at makakabawi din si Super Friends. Pero masyado na malalim din si Kirk. Sinasalo niya yung damage. Suyo down. Domeng Kai, napaka-update sa Mero. Abot pa. Sa ospital. Umabot sa ospital mga kaibigan. Habang si ang Aurora Gaming dito, kakalmahan muna nila. Pwede sila mag-transition sa may bottom. Baka nga may round trip pa to Burrito. Kukunin na nila yung Pwede tuloy doon ba? sa baba. Super Fringe kinailangan. Oh! Flicker palayo doon sa ulti ni Yue. At makakalbo ang base ng Onyx Philippines sa isang itlap. Lamang na ang Aurora ng 5,000. 12 minutes pa lang. Kanina parang sobrang intense yung tug of war ng dalawang teams. But Aurora were able to punish Onyx nung hiwa-hiwalay sila. At ang pinaka nakakatuwa dito, makikita ulit natin si Yue back in his peak form. Kumokonekta palagi yung kanyang ulti. Lagi siya problema ng side ng Onyx Philippines. Traction pulse para lang magpuwersa ng isang flicker mula kay Super Friends. And then yung kanyang sariling flicker to find where the members of Onyx are. At saktong-sakto dahil sa paparating na laban para sa Lord ay walang flicker si Super Friends. Isa sa mga pinaka-importanting miyembro ng Onyx Philippines in terms of control, vision, and damage. Aantayin nila ng 70 seconds ito. 50 seconds para sa flicker ni Kirk. At lamang ang Aurora sa mga waves kahit saan ka tumingin. Ang hirap ng kalagayan ngayon ng Onyx. Pero hindi pa rin naman ito imposible para sa kanila. Nakita natin na kaya nilang, kumbaga kaya nila yung matatagal na teamfight eh. Ang problema lamang, kapag wala ng ultimate na aasahan ng Onyx PH, dun lumalamang ang Aurora. Kasi, for example, si Yue, hindi naman niya kailangan ng ultimate. Babaril-baril lang siya. And ganun din naman ito si Demon Kite at si Doming Kite, di ba? So, ito yung mga susolusyonan nila dahil yung Lord ay hawak na naman ng Aurora Gaming. Tumahimik saglit. Si Edward May winter. nakita nila pero masyado atang makunat. Hindi pwedeng bigyan. Di kaya. Bumertigal na rin pabalik itong si King Kong. Alam din nila na may winter crown to, no? Winter Crown, tas mauna, tapos sobrang taas ng lead. Almost impossible. They have to brace themselves for this defense. And now, Onyx Philippines, just to purify on Savero, meron na siya 3 items at least, so medyo makakatay na rin. It will not be enough. Tingnan natin kung kakayanin nila yung double Winter Crown ng Aurora. AOG kagad ay nagamit ha. Traction pulse Wala wala na rin. tinamaan. Mabibindit si Light. Papasok si Edward with the Dark Wave. Ngayon si Bruce na pupuruhan. Nagamit na rin yung Winter Crown. Ipitinatan nila dito. Yue makaka-atras habang si Kirk. Sinasalo na rin may damage. Nakabawi din naman si King Edward. ng isa. Edward. Bababa winter sa half yung kanyang HP. Pero si King ay nandun! Parang makakuha na naman kill. Habang si Kirk at ang buong kupunan ng Onyx ay matatagumpay sa depensa na yon. Wow! Na-clear nila ang Lord. Hindi pa kailangan mag-flicker ni Super Friends at nakakuha pa sila ng 2 kills. Ang ganda ng target selection nila doon. You would think na sa mga ganong moments ay magandang bigyan yung mga damage dealers ng Aurora. Pero knowing na meron silang dinedepensahan, mas pinrioritize nila yung nasa harap, si Light at si Edward. And you would see that Aurora, kahit maganda yung mga farm nila on their heroes, hindi sila makapalag basta-basta. Pang-hub din, napag-flicker na rin kagad si Domeng. Nagamit naman yung Summon Force, so hindi ata makakapag-force dito ang Onyx PH sa gitna. So pinapaliit or pinapalawak na lang muna ng Onyx Philippines sa kanilang nasasakupan.
Ayan yung naging team fight, oh. Yep. I can see na ang binigyan nila doon yung maharap na di nila pinansin si DK, si Yue, si Doming. Although of course, Si may Kirk. natin si Kirk na zinonot lang si Doming pero nakita mo umatras agad siya eh. Kasi naramdaman niya yung sakit ng isang Claude at Harley. But that also meant na itong Onyx ay nakapag-depensa while also getting 2 kills in return. Hindi ko masasabing mali yung ginawa ng dalawang frontliners ng Aurora doon. That's exactly what they needed but Onyx adjusted accordingly at nakapag-depensa pa sila. At yung depensa na yun might have bought them time pero sa ngayon ay hindi pa rin pantay ang kanilang mga items sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment. Sa ngayon ay lamang pa rin talaga ang Aurora. In fact, this is so far a perfect game para kay Demon Kite. 0 deaths. The same could be said para kay Doming Kite. Hindi pa rin namamatay. Ang DK Brothers ay knocked in para dito sa game number 1. At 35 seconds na lang bago lumabas ang pangalawang Lord. No, pangatlong Lord ng larong ito. Hindi pa naman ito ang Evolved Lord. But for Onyx Philippines, hindi ata pwedeng ibigay ito o kailangan ba nilang okay lang na ibigay? Hindi ata okay ibigay, tingin ko. Especially kasi Aurora, pwede nilang patagalin up until 18 minutes Oo. para makuha nila yung Enhanced Lord or Evolved Lord. Ang maganda rin doon kasi, ang pwede nilang sabayan yung Lord na yun. Pag meron na yung kidlat mismo, si Yue, sobrang sakit na ng damage. And also, that's also true with Demon Kite. Kung sakaling may kidlat na passive yung Lord na to, hindi makakatagal ang Onyx Philippines. Kagad, oh. Oo. Sisimula nila, oh. Magbibait lang sila dito for sure. For sure yan. Hindi rin kasi pwedeng iwan ng Onyx Philippines yung wave sa taas. Pero yan na, Deadly Magic na gamit na kay Super Prince. Crimson Beacon out of the equation as well. King Kong, ay, ang ganda ng pwesto. Nirerekta nila dito, tumama yung Dark Wave kay Kirk. At malaya nilang nakuha yung Lord. Randall pa dito ang Onyx, hindi na sila lalaban. Under the base na lang ang magiging desisyon. Daylight robbery. Hindi lang daylight, talagang harap-harapan dito para sa side ng Aurora. Although hindi enhanced pa yung Lord. Pag may namatay dito, pag may nasaktan, nako po, mabibigyan talaga ang Onyx Philippines. Ayan na, nagamit yung AOG! Si Bruce Wanda magiging target nila. Napaflicker na rin, Super Prince. Bibilin si Edward pero napakakunat na ni Edward. Parang wala kahit sino sa mga miyembro ng Onyx dito ang kayang makipag 1v1 sa kanya. Hindi pa talaga 3 sa ngayon. flickers burnt para sa laban na yon. Isa kay Super Prince, kay Brusco, at pati na rin kay Edward at paparating na agad yung Lord. Kailangan agad tumisensa, walang hingahan. Wala talaga si Bruce sa likod, ha? Si Bruce sa likod. Kung sila yung nagamit na niya, meron siyang Raging Sandstorm. Pupuntahan na Touch! agad. Naku po na touch! Dito ni DK. Bruce ay kailangan ng lumayo. Super Prince, umabante na. Nalapag yung Summer Force. Edward na magiging target. Nagamit yung Winter Crown. Nag-fight time lamang pero tumama na yung Unbreakable. Pero siya ata ang mabibreak. Tingnan natin. Andun si Light, pumasok na. And this time ay si Kirk ay nakipagharapan na. Siya ang unang mabibigyan. UA free lamang. May mga wave na kasama dito ang Aurora Gaming. Kaya ma-depensa dito ng Onyx. Pero parang kakayanin Oh, ata the nila. touch. May next wave pa. Makakadensya naman ng mga miyembro dito ng Aurora. Ang bababa rin ng kanilang mga HP pero matapang sila dahil 5 ang mga miyembro na dito na AOG nagamit din. Isang sakripisyo na dito ni Light ang kanyang sarili pero makakadepensa pa rin. Makakadepensa pa rin ang Onyx Philippines. Pero hindi naahayaan ng Aurora yan. Game 1 ay mapupunta sa kanila. At gumising na